Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yung magkabilang kampo po ng dating Pangulo at syempre ang ating pamalaan, may kanya-kanyang pahayag tungkol po dun sa Pagka-aresto. the manner of how the former president was arrested. So sinasabi nga, yung ginawang pag-aresto po kay FPRRD, by the book, ika ng pamalan, by the book, and nagkaroon ng due process, sinasabi naman ng kabilang kampo, illegal yung ginawa pong pag-aresto. Bilang former PNP chief, ano po ang masasabi nyo tungkol po sa paraan ng pagkaka-aresto kay former President Duterte? Alam mo, Miss Ali, Miss Pat Pino, napakarami na nating narinig ng mga legal opinions galing sa mga legal experts, mga legal luminaries, mga eksperto sa international law, criminal law. Coming from me, na hindi naman abogado, isa lang masasabi ko, ano man ang sabihin kong opinion, lalo't legal, not counted. At saka walang kredibilidad kumpara doon sa mga nagsasalita na talagang nag-aral ng batas at nag-practice pa ng kanilang mga profession. Oo. So, Senator Ping, ito po, kilala ho nyo ba si Police Major General Nicolas Torre? Kasi nga po, he has been very, talagang siya, front, center, backwards, lahat na po. Siya humuli And he was po kay, handpicked, kay Kibuloy, tapos ngayon po kay former President Duterte. Ano ho ba yung nagiging basehan? Bakit po siya napili? Ngayon po, yung mga kontra ay sinasabi siya po yung attack dog po ni PBBM, nitong administrasyon po. Kayo po, kilala ho nyo ba personally? And ano po yung nagiging basehan kung paano siya po ang pinili para po humuli kay Kibuloy at mag-serve ng arrest warrant kay PRRD? Noong CPNP ako, siya ay under kay Major General Lucas Managuelod na siyang CIDG director ko nung yung CPNP. Nung tinanong ko siya anong background ni ngayon Major General Torres, junior officer niya at sinabi niya na napaka-decisive na opisyal, professional, maganda yung reputation na banggit sa akin ni Major General Lucas Managuelod na retired na rin yon, pero siya yung CIDG director ko. Dahil yun ang kanyang, ayon sa kanyang observation, nagsisilbi pa sila pareho sa CIDG ng CPNP. Wala akong direct na personal na pagkaalam tungkol sa karakter o sa reputasyon ni General Torres. Okay. General Torres, sorry. General Torre, oo. Ibalik ko lang dun sa pagkaka-aresto kay labas na yung legal na usapin, no? Pero yung it was like deliberate, no? Deliberate choice nila na piliin mostly female na mga pulis. Yun po yung akin pong tinatanong. Most of them were women, all of them were wearing body cameras mula sa airport pa lamang. So everything was caught on video, no? Kung para to speak, the videos will speak na kung nagkaroon ng due process, if by the book. Tapos hindi disallowed, hindi pinagbawalan yung mga tao na kumuha ng sarili nilang mga videos using their cell phone. Si Kitty particularly was taking videos and she was posting on social media. Yung ganun pong pamamaraan, Senator Ping. Yeah, maximum tolerance. I think na-observe yung maximum tolerance dahil nga sa prevailing situation at that time, pati yung personalidad na involved. Imagine, dating Commander-in-Chief, dating Presidente, ang kasama dating Executive Secretary, kasama yung pamilya. At kung hindi ka mag-exercise ng restraint at saka maximum tolerance, medyo talagang gugulo. Pero I think napili si General Torre dahil sabihin natin his reputation preceded him. Dahil yung pagka-handle niya ng pag-serve din ng warrant kay Pastor Kibuloy, iba rin, dahil ang narinig ko, ang pumili talaga sa kanya, si General Marbil. Yes. Nung hiningan ng rekomendasyon ng Palasyo, kung sino yung nararapat opisyal. Agad-agad, siya yung pinili na mamuno o mag-serve ng warrant o red notice man lang na galing sa Interpol. Hoping to be back for the 20th Congress, Panfilo Ping Lacson. Senator, magandang umaga po. Good morning, Senator Ping. Yeah, good morning.
Okay. Magandang umaga. Thank you for accepting our invitation to join us this morning again on ASPN. Senator Ping, umpisahan na po natin. Ano muna ako, general question, yung saloobin nyo, anong nararamdaman nyo dito po sa nagaganap na itong major upheaval dito po sa ating bansa that's unfolding at magpapatuloy pa sa susunod na mga buwan o marahil ay taon pa? Senator Ping. Yeah, magkahalong pagkakabahala at saka pagkalungkot na rin, kasi di ba nga parang sa tinagal-tagal ng panahon, laging yung pagkakahiwa-hiwalay natin, medyo okay lang yung mag-express ng kanya-kanyang opinion, mga dissenting opinions, opposing opinions, pero ang problema pagka yung malalim na at tumaas na yung emotion, ang magsasuffer dito in the long term yung bansa na natin, hindi na yung mga political, yung mga nagpa-participate. Oo. Senator Ping, bilang dati pong hepe po ng PNP, kayo ho ba ay nakakatanggap po ng mga balita na may unrest na po ba talaga sa hanay ng ating mga kapulisan? Isama ko na rin po dyan ang ating army. Do you think, because nga sabi mo, nagdadala ito ng watak-watak, divisiveness. But for you po, have you heard any unrest in the police? May rumblings may ba? rumblings No? ba? May Rumblings? unrest? Meron ho ba talagang baka magkaroon ba ulit na tayo ng pagkakataon, magkaku? Ano po ho ang inyong intel dyan po sa inyong hanay? Kasi hindi mo rin maialis na malaki ang tinatanaw ng utang na loob ng uniform services, hindi lamang sa hanay ng mga aktibo, kundi pati yung sa mga retirees, kay Pangulong Duterte. Kasi talagang sa panahon niya, doon lang nakaramdam ng napakaraming, sabihin na natin, benepisyo in terms of nagdoble yung sweldo, tapos nag-increase din yung mga pension. Hindi mo maialis na may mga magsisimpatya, pero yung overt na pakikilahok sa dissent o sa pagtutol doon sa nangyari kay Pangulong Duterte, ibang usapin yun. At I'd like to think na yung members ng armed forces, pati yung MUPs, yung uniform services, uniform personnel, mananatiling professional at saka tapat sa kanilang tungkulin at hindi kung anumang partisan na political activities. Okay. Wala akong narinig na talagang yung seryoso na dapat natin ipangamba kung ang pag-uusapan natin yung hanay ng mga military and uniform personnel. Okay. Yung magkabilang kampo po ng dating Pangulo at syempre ang ating pamalaan, may kanya-kanyang pahayag tungkol po dun sa Pagka-aresto. the manner of how the former president was arrested. So sinasabi nga, yung ginawang pag-aresto po kay FPRRD, by the book, ika ng pamalan, by the book, and nagkaroon ng due process. Sinasabi naman ng kabilang kampo, illegal yung ginawa pong pag-aresto. Bilang former PNP chief, ano po ang masasabi nyo tungkol po sa paraan ng pagkaka-aresto kay former President Duterte? Alam mo, Miss Ali, Miss Patpi, napakarami na nating narinig ng mga legal opinions galing sa mga legal experts, mga legal luminaries, mga eksperto sa international law, criminal law. Coming from me, na hindi naman abogado, isa lang masasabi ko, ano man ang sabihin kong opinion, lalo't legal, not counted. At saka walang kredibilidad kumpara doon sa mga nagsasalita na talagang nag-aral ng batas at nag-practice pa ng kanilang mga profession. Oo. So, Senator Ping, ito po, kilala ho nyo ba si Police Major General Nicolas Torre? Kasi nga po, he has been very, talagang siya, front, center, backwards, lahat na po. Siyang humuli And he was po handpicked, kay Kibuloy, tapos ngayon po kay former President Duterte. Ano ho ba yung nagiging basehan? Bakit po siya napili? Ngayon po, yung mga kontra ay sinasabi siya po yung attack dog po ni PBBM, nitong administrasyon po. Kayo po, kilala ho nyo ba personally? And ano po yung nagiging basehan kung paano siya po ang pinili para po humuli kay Kibuloy at mag-serve ng arrest warrant kay PRRD? Noong PNP ako, siya ay under kay Major General Lucas Managuelod na siyang CIDG director ko nung ako yung PNP. Nung tinanong ko siya anong background ni ngayon Major General Torres, junior officer niya at sinabi niya na napaka-decisive na opisyal, professional,
maganda yung reputation na banggit sa akin ni Major General Lucas Managelod na retired na rin yon, pero siya yung CIDG director ko. Dahil yun ang ayon sa kanyang observation, nagsisilbi pa sila pareho sa CIDG ng Chief PNP. Wala akong direct na personal na pagkaalam tungkol sa karakter o sa reputasyon ni General Torres. Okay. General Torres, sorry. General Torre, oo. Ibalik ko lang dun sa pagkaka-aresto kay labas na yung legal na usapin, no? Pero yung it was like deliberate, no? Deliberate choice nila na piliin mostly female na mga pulis. Yun po yung akin pong tinatanong. Most of them were women, all of them were wearing body cameras mula sa airport pa lamang. So everything was caught on video, no? Kung para to speak, the videos will speak na kung nagkaroon ng due process, if by the book. Tapos hindi disallowed, hindi pinagbawalan yung mga tao na kumuha ng sarili nilang mga videos using their cell phone. Si Kitty particularly was taking videos and she was posting on social media. Yung ganun pong pamamaraan, Senator Ping. Yeah, maximum tolerance. I think na-observe yung maximum tolerance dahil nga sa prevailing situation at that time, pati yung personalidad na involved. Imagine, dating Commander-in-Chief, dating Presidente, ang kasama dating Executive Secretary, kasama yung pamilya. At kung hindi ka mag-exercise ng restraint at saka maximum tolerance, medyo talagang gugulo. Pero I think napili si General Torre dahil sabihin natin his reputation preceded him. Dahil yung pagka-handle niya ng pag-serve din ng warrant kay Pastor Kibuloy, iba rin, dahil ang narinig ko, ang pumili talaga sa kanya, si General Marbil, nung hiningan ng rekomendasyon ng Palasyo, kung sino yung nararapat opisyal. Agad-agad, siya yung pinili na mamuno o mag-serve ng warrant o red notice man lang na galing sa Interpol. So nakita rin naman natin, natapanood ko yung interview niya, very detailed, at saka parang direct to the point, very forthright. At ako mismo, humahanga ako doon sa kanya mga sinasabi nung interview sa media. Oo. Sabi niyo nga po, Senator Ping, maximum tolerance at nakasama po dyan isang babae po ng SAF na nabato ng cellphone po, pinukpok ni Hanilet Avancenia. Yung ganyan ho ba, pwede na lang ho ba yan ipangsantabi o dapat ho ba, kumbaga, should the PNP also assert it's yung kanilang right na idemanda siya o dapat talaga kusa na lang po yan manggagaling po sa biktima. Hindi ho ba dapat ang PNP mismo? Call down ng biktima yun kasi siya talaga yung pwedeng mag-file ng complaint against the person na sa tingin niya nag-commit ng crime against his person or her person for that matter. So, ang narinig natin, hindi rin magpapile ng kaso. Siguro, humingi na rin siya ng guidance sa kanyang superior officers at parang lumaki pa yung usap-tunog, the manner of speaking. Mas na rin ako, sumasang-ayon ako na magkalimutan na lang kasi part na ng, alam mo, kasama sa sweldo yun eh. Yan ang sabi yung natin. maharap ka sa ganong mga pangyayari, ganong insidente. So ako rin, kung ako yung superior officer niya, at hingin na aking opinion, ang i-advise ko rin, wag na lang, kalimutan mo na lang, let's move on. Dahil for the sake of, wag na makadagdag pa sa gulo sa usapin. Oo, adding fuel to the fire. Parang ngayon parang yung mga galawan, dahil maalab po, no? Yung sitwasyon po ngayon sa ating bansa, ito at binabalita nga hindi lamang dito sa ilang bahagi po dito sa Pilipinas, kahit abroad, nagkakaroon po ng mga rallies, ng mga protesta, bring Duterte back home. Ito po ba yung, tingin niyo po matutuloy yung eleksyon sa Mayo? Oo naman, I think natutuloy election. Alam mo, sa plus count, parang 61 yung protest rallies na nagawa. Hindi lamang dito sa bansa, kung saan man sa iba't ibang bahagi ng mundo. So talagang nataas ang emosyon, At kung hindi makaka-apekto
sa sitwasyon, sa political situation sa ating bansa. Ang panalangin natin, wag na lang sana kasi nanggaling na tayo dyan. May EDSA 1, may EDSA 2. Oo. At yung magkakaroon pa ng EDSA 3, hindi lang isang particular na grupo ang maapektuhan, kundi yung buong bansa. Kasi tuwing dadaan tayo sa ganyan, although, alam mo, basta't masama ang naging epekto kaysa sa mabuti. Oo. So Senator Ping, ito po no, aside from former President Duterte facing the ICC, meron rin po yung nakabinbin po na impeachment trial po ni VP Sara at nakatakda supposedly no, June 3 mag-umpisa po. Tapos tatawid na po yan sa 20th Congress kung matuloy. Kayo ho ba, ano po ba dapat ang kumbaga, ano ba, bugbog na ho ba ang mga Duterte? Dapat isa na lang muna o dapat sabay pa rin po nating linilitis yung nangyayari po dyan sa Dahig at saka po yung dito po yung impeachment trial? Kung kayo po ay, yung opinion lang nyo po. Sa ligang batas kasi ang sumasaklaw doon sa impeachment. Once na matransmit sa Senate yung articles of impeachment, wala naman magagawa yung Senado kundi aksyonan. No? One way or the other, magsagawa ng o mag-constitute yung mga members ng Senate into an impeachment court at dumaan sa pagdinig. So wala, constitutional mandate yun na hindi pwedeng iwasan. So hiwalay sa politika, usapang konstitusyon, usapang legal yung impeachment na hiwalay doon sa, of course, hindi maiwasan magkaroon ng perception na may persecution kasi mag-ama yung nahaharap sa mga legal na usapin. Opo. At sila nasa receiving end. Hindi maalis yun, lalo pa nga yung mga supporters medyo mainit at sila pa yung, sabi mo nga kanina, nag-a-add ng fuel sa fire, na nagpa-fan ng flames sa mga pangyayari. Okay. So speaking of maximum tolerance, paano nga po haharapin ito ng ating pamalaan? Because we cannot deny na napakalawak pa nung base of support ng mga Duterte na sabay lilitisin yung tatay, yung ama lilitisin sa Dahig, si VP Sara naman lilitisin sa Senado for her conviction, no? At maalis po sa pwesto. At hindi malayong mangyari na lalo pong maging maalab yung malaking base of support po nila. And how is and I don't know, wag naman sana mag-snowball itong protesta, no? In support of the Dutertes. Speaking of maximum tolerance, paano po kahaharapin ito ng ating pamahalaan kapag ito po ay mag-snowball at lalong mag-alab at lumaki po yung mga protesta? Ang nakasalalay naman na maximum tolerance do sa, again, freedom of expression, freedom of assembly. Pero kung may mga paglabag na, nagkaroon na ng kaguluhan at may mga batas nang na-violate in the course of expressing yung kanilang mga sentimiento, may hangganan din yung maximum tolerance. Siyempre, dahil papangalagaan din ng mga security forces yung mga mapiperwisyo ng mga kababayan din natin o kung hindi man, yung Estado mismo. So, merong balansyado pero ang talagang prevailing na standard procedure is exercise maximum tolerance. Maski nung araw pa, ganyan talaga yung pinagbibigyan talaga mag-express. Huwag lang makakaperwisyo na halimbawa, nagkaroon ng chaos, nagkaroon ng anarchy, at nakasalalay ng seguridad ng bansa o seguridad ng mga tao sa palipaligid, ibang usapan naman yun. So Senator Ping, bad timing ho ba itong nangyayari rin po dahil eleksyon? Ito ho ba ay nakikita ninyo makakasama, lalo na po sa administration na kandidato na which you belong to? Would this have been better if it happened non-election, non-campaign period? And or do you think naman this is going to be kumbaga mas makakabuti po para sa administrasyon? Sa mga feedback na natatanggap namin galing sa mga, especially sa mga local officials, especially doon sa party ng Mindanao at saka some parts of the Visayas, medyo may epekto daw sa mga administration candidates. May backlash, ika nga. So yun ang natatanggap naming feedback. Hindi pa namin ito nababalidate sa ground. Pero base doon sa mga nakakausap namin, mga governors, mga mayors, lalo na doon sa mga lugar. At saka yung aming mismong mga local leaders, mga supporters namin, ang advice nga nila,
kung pwede, wag na mag-express ng opinion. Pero alam mo naman, mahirap naman para sa amin, na pag, tulad kayo, tinatanong niyo ako, alam nga naman, puro no comment ang marinig niyo sa akin. Oh, correct. Unang-una, hindi naman talaga ako gano'n, ano? Oo. Na hanggang abot ng aking kakayahan, kung kaya ko i-express yung aking opinion, i-express ko. So, Dilima. Kasuhan mo na ako dito para may ano ako, may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo. So kasuhan mo ako. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Cayetano sa ICC kasi yun, meron talaga epekto. Meron. Kung yun ang yun pag-uusapan. The media carried yung story na yung stand po ng pamahalaan na dito sa tungkol po sa pag-aresto po kay former president na bagamat hindi na sinabi nila wala nang hindi natin kinikilala yung jurisdiction ng ICC pero dahil Interpol ang humingi ng tulong sa atin para ipatupad po yung naturang warrant, ay kailangan na obligado tayong tumulong dahil committed tayo as member of the International Police Organization po, Criminal Police Organization. Pero ngayon po, yung banner story ng Manila Times, hindi ko alam kung nakita nyo, Senator Ping, na merong lumalabas daw, binunyag na yung mga, according to the documents of the International Criminal Court, may prior knowledge daw ang ating pamahalaan tungkol sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ito mangyari. At una nang tinanggi ng pamahalaan na alam nila yung tungkol po sa warrant of arrest para kay Duterte bago ito lumabas. Iba po yung lumalabas na narrative ng pamahalaan natin dun sa di umano based on the documents of the ICC. Ano po ang reaction nyo dito, Senator Ping? Sa panahon ngayon gawa ng information technology, kailangan bago ka magsalita, napakadali mag-fact check ngayon na Alice sa Patpi. Kaya dapat mag-ingat talaga tayo sa mga sasabihin natin na accurate at hindi taliwas do sa lalabas sa later on na siya palang katotohanan. So, hindi ko naman hinusgahan na totoo yung nabalita sa dyaryo na matagal na may prior knowledge na o hindi man. Pero yun lang, generally speaking, kapag tayo nagsalita, siguro din lang natin na nakasalalay sa katotohanan yung lahat ng sasabihin natin. Otherwise, sisingilin tayo niyan eh. Kasi maraming pangyayaring ganyan. Pag na-fact check, talagang mafa-fact check ka, hindi ka makakaiwas na dahil kung
kung mali o taliwas sa katotohanan ng sinabi mo nung una, eh sisingilin ka rin talaga. Oo. Eh sabi ko nga, napakadaling mag-check ngayon ng mga datos kung ano yung totoo, kung ano yung hindi. No? Oo. Senator, Kaya nga, kung sakali makakabalik sa Senado, importante talaga ma-criminalize natin yung nagsasagawa ng yung paggawa ng Oo, fake news. fake news, Kasi correct. ito talaga nakakaperwisyo eh. Ngayon, ang daming fake news na lumalabas. Correct. Oo. Minsan hindi mo na alam, nakakahilo na alin ba yung totoo. Oo. Kasi pagka yung fake news, tinapatan pa ng not necessarily yung factual. Oo. Kung hindi another fake news, talagang mahihilo yung mga kababayan natin kung sino ba talaga at ano yung paniniwalaan. Oo. Senator Ping, si Senator Bato de la Rosa, ito na nga rin po, no, sinasabi na po niya nahihingi ho siya ng proteksyon mula kay Senate President Chis Escudero. Correct me if I'm wrong, sinabi po kanina na aming guest kanina na the Senate can only protect him if the sentence will serve parang 6 years or less. And the Senate has to be in session. Ano po ang pwedeng gawin po ng Senado para kay Senator Bato de la Rosa kung sakali man po siya po ay mahain na po ang kanyang warrant of arrest? Very limited. Tama yung sinabi mo kanina na dalawa yung limitations eh. Pwede lang ma-exercise yung legislative immunity kung if Congress is in session at saka yung offense nagke-carry lamang ng mababang punishment o penalty, less than 6 years. Pagka mahigit pa doon, walang immunity. At saka kung recess yung Kongreso, wala ring immunity. So very limited. So ang magagawa lang ng Senado siguro ay kung matutulungan ng legal o yung moral support, yun na lang ang pwedeng ipagkaloob kay Senator De La Rosa if and when it comes to that. Susundutan ko lang yon, Senator Ping. So, kung sakali, kunyari, naka-session po ngayon, so hindi siya mahuhuli, so pwedeng i-timing na lang po yon na naka-break ang session, ang Senado. So, kailangan talaga break. Hindi rin applicable eh. Hindi rin applicable? Kasi mas mataas sa 6 years yung penalty. Hindi rin applicable maski yung Kongreso is in session. Siguro, out of courtesy, magde-defer na lang muna na wala sa plenary. Pero pag sinabi ko is in session, hindi yung nasa session hall mismo. Yes. Oo. Pag ibig sabihin ng is in session is merong regular session. Yung period ng regular session. Pero siguro, ang maipapagkakaloob na lang na magseserve ng warrant, in case na mangyari yun, tatapusin na lang muna yung plenaryo. Otherwise, parang wala namang respeto, magiging disrespectful naman doon sa institution. Na isipin mo, dadamputin yung senador habang nagse-session mismo. Yung actual session do sa plenaryo. Hindi naman siguro mangyayari yon. Kasi kung na-exercise yung maximum tolerance on the part of former President Duterte, sabi nga ni General Torre, inabot sila ng 12 oras Yes. na naghihintay, pinagbigyan niya lahat ng hinihiling. Of course, yun ang version niya. Marami lumalabas sa mga video na hindi na natin alam kung kasi madali mag-superimpose ng audio doon sa video. Correct. Akala mo totoo pero minsan hindi rin totoo. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yung mga napapanood natin at naririnig natin doon sa video. Pero madaling gawin yun eh. Pati nga yung minsan mga rally na may sumisigaw, pero hindi naman pala yun ang sinisigaw. Kaya Photoshop. lalo ngayon merong AI, mahirap mag-distinguish sa mga laymen na katulad natin na hindi naman tayo masyadong techie. Expert. Mahirap mag-distinguish. Maski nga mismong yung mga magagaling na sa technical, kailangang gumamit pa ng mga kasangkapan para ma-determine talaga or yung forensics na tinatawag, ma-determine talaga kung ano yung totoo at alin yung fake. Okay. So, mensahe nyo na lang, Senator Ping, sa ating mga kababayan sa gitna po nitong nangyayari po sa ating mahal na bayan. Yeah, ang mensahe ko na lang, it's okay na ilabas yung ating emosyon, ating nararamdaman. Ako mismo, kasi personally ko rin kaibigan si former President Duterte. Mula pa noon, mga 1990s pa, nasa Vice President at si ERAP, ako'y nasa task force sa Bagat pa, magkaibigan na kami. At nalulungkot din ako sa kanyang kinasapitan. Ang mensahe na lang natin siguro, tayo lahat, na medyo nandito above the praise, sabi nga natin, wag na sanang daanin sa dahas. Mag-express na lang tayo. Hindi naman nakakasakit sa katawan yung pananalita na masasakit.
of course may boundaries may boundary din 'yon. Pero sana wag na magkasakitan na physical, wag na umabot sa violence, wag na umabot to sa na magkakaroon ng paglabag sa batas at saka pag-commit ng mga criminal offenses. Wag na sana umabot sa ganun. Ayun, oo. Sana talaga, no, malampasan po natin ito, whatever the outcome may be, na talaga at the end, talaga yung mga Pilipino po talaga ang, ang kailangan natin, kumbaga, the welfare of the majority ang dapat natin, isipin. Senator Ping, maraming po. salamat. Tama. Thank you so Thank you. Maraming much. salamat. Thank you very much. Mabuhay and God bless po. Senator Ping Lacson. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very, Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.